Hi everyone, this is me, ang Aryo ng Tikaw and welcome to my vlog. For today's video ay samahan niyo po kami ng aking kapatid sa vlog na ito na puntahan ang aming kalabaw para ilagay sa kanyang lubluban. Init na nga at kailangan niya ng makalublob sa may tubig para makapagpahinga siya at mapreskohan. Ako po ngayon ang naka-duty para sa aming kalabaw at gusto ko pong isama kayo para masubaybayan ang buhay ng nasa probinsya. Nung bata pa nga lamang ako, ganito na din yung ginagawa ko. Nai-enjoy ko itong gawin lalo na kapag sumasakay ng kalabaw at natutuwa pa nga ako kapag nahuhulog. Isa ito sa mga naranasan ko ng kabataan ko pa. Kaya ikaw, kung nakaranas ka din ito, ano ba yung hinding-hindi mo malilimutan kasama yung kalabaw? Siguro ngayon habang pinapanood mo ito, naalala mo din ang naging karanasan mo. Na minsan nga ang kalabaw natatanggal sa kanyang pinagtalian at kailangan talaga itong hanapin at dakpin. Sa lalong madaling panahon para hindi na ito makapunta pa sa malayo, kaya dati nakikipaghabulan talaga kami sa kalabaw para mahuli ito. Natatanaw ko na nga ang aming kalabaw at ayan, lalapitan natin siya, ipapakilala ko siya sa inyo. Bilisan ko na nga dito at baka mainip pa yung aming kalabaw. Sabi ko nga sa kapatid ko na tumakbo na kami para ma-exercise din yung aming katawan. Ayan. Minsan talaga, kailangan natin tumakbo lalo na kapag nandyan na yung naniningil ng utang. Char, joke lang. So, kailangan natin harapin yung ating pinag-utangan. Ayan. Mga kaibigan, pinapakilala ko sa inyo ang aming kalabaw na si Ongoy. Ayan, Ongoy po ang aming pinangalan sa kanya. At kung magtataka kayo bakit may pangalan aming kalabaw, dahil ganyan talaga si mama. Lahat na lang ng hayop namin ay pinapangalanan. At nakakatuwa naman dahil kapag tinatawag namin siya ay sumasagot din siya. Hinibad ko na nga ang pisi ng aming kalabaw para makalipat na siya ng kanyang destinasyon. Marami ding ibang kalabaw na nasa paligid dahil galing din sila sa lubluban. Ayan, so pinipilit ko nga itong aming kalabaw na hilahin. Natatakot naman itong aking kasama na mag-video malapit sa kalabaw. Kaya yan, sabi ko sa kanya, mauna ka na. Kinuha ko na lang sa kanyang cellphone. Yan, tingnan niyo yung kanyang reaction. Tarik na nga ang init, kaya para ako ding nahihingal na kalabaw dito. Parang gusto ko na lang maligo sa lubluban kasama ang kalabaw. Buti na lang at kutis kalabaw lang ako. Yan, pagpasensyahan nyo na po kung anong pinagsasabi ko dahil ang totoo po niyan ay nahihiya po ako kung paano express ang pagtataghalog ko. Iba talaga kapag purong mas batenyo dahil hindi na pa-practice ang aking Tagalog skill. Akala mo naman may skill. Yung skill ba mga kaibigan, yung hasang ng isda. Tsura ko dito para namang may susugurin. Ayan yung kalabaw namin. Mabait yan. Hindi siya nanunuwag. Kaya kung suwagin ka man, galit yun sa'yo. Ito namang kalabaw, pinapahirapan pa ako. Hirap na nga ako sa sitwasyon ko ngayon. Mas pinapahirapan pa ako, parang ayaw pa niyang maligo. At dahil nga may mga pangyayari sa buhay natin na di natin inaasahan, ayan, nakalublob ang aking paa sa putik. Buti na lang talaga at hindi pa ako naligo. Ayan, tingnan niyo to. Hindi talaga natin maiiwasan na hindi maputikan kapag sa putikan. Pagpasensyahan nyo na nga po mga kaibigan kung medyo malikot ang video natin. Video ko lang kasi ito sa aking kapatid. At yan, ang layo-layo niya sa akin. Sabi ko nga lumapit siya pero ayaw talaga niya. Yan talaga, minsan kailangan mong mag-adjust na lang. Pagpasensyahan na lang. Kailangan talaga nating matutong maging magpasensya. Nang mga oras nga na ito guys, kinakausap ko pa yung kalabaw namin. Kinokontrata ko siya. Sabi ko sa kanya, kapag handa ka ng maligo, maligo ka na lang dito. Dahil pinipilit ko siyang hilahin pero parang ayaw pa niya. Hindi pa niya gustong maligo, wala pa siya sa mood. Best mood yung aming kalabaw ngayong araw. Kaya nga itatali ko na lang siya dito sa puno ng niyog. Ay hindi pala yung kalabaw, ang pisi ng kalabaw. Para hindi siya makawala. Kailangan talagang taliin ng maayos para hindi tayo mapagalitan.
kinuha ko na nga itong cellphone at may pupuntahan pa kami. Ayan, tingnan yung aming kalabaw, parang may problema talaga siyang hindi maintindihan. Ayan, so ipupunas ko muna itong aking putik sa paa dito sa mga damo para hindi masyadong madusay yung aking paglalakad dahil medyo umulan dito kaninang umaga. Ayan, pupunta kami ngayon dito sa Bayabasan at mangunguha muna kami ng bayabas. Ayan, so dati ganito yung ginagawa ko sa bukid. Nangunguha ng bayabas. Ito yung story ko na hindi ko din malilimutan ng manguha ng bayabas. Ayan, at wala nga itong bunga. Maghahanap tayo sa iba. Ayan nga, nandito nakakita ako ng bunga. Meron pa ngang isa pero hindi pa pwedeng pilitin dahil hilaw pa. Tingnan natin kung hinog na itong nakuha natin. Face reaction muna. Upload. Pauwi na kami ngayon dahil hindi naman tigbungahan ng bayabas kaya uuwi na lang kami. Ayan. Nagpaalam na kami sa kalabaw namin. Pinagbili na namin siya na huwag siyang aalis at maligo na siya. In-enjoy ko nga itong araw na to dahil napaka-presko ng hangin, malayo sa polusyon sa baryo. At itong aking kasama, enjoy naman sa pagtatakbo. Kala mo naman hindi takot sa kalabaw. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo yan? Lahat yan? Hindi akin yan. Ayan, nadaanan nga namin itong puno ng sampalok na hitik sa bunga. Gusto ko ngang kumuha dyan para ibigay sa inyo pero naalala ko hindi pala ako marunong umakyat. So, tingnan nyo guys, parang nakakatakam ang mga bunga. Pero hindi pwede at baka malaglag tayo. At walang sasalo. And habang nga pauwi na kami, itong aking kapatid, pinakita na nakakuha siya ng sampalok. Sabi pa nga niya, videohan ko daw siya sa kanyang reaksyon. Tumigil na din kami dito sa may sapa para hugasan ang aking putikang paa at para makauwi na din kami. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Lagi po nating tandaan na pinagpala tayo ng Diyos.